Good morning, I'm Angelo Castro III. I'm Angela and we are the Castros. Ako mga kababayan, ilang oras na lang, it's Noche Buena na. So, Yes, busy na ang lahat. O, syempre, diba? after duty dito, diretso sa kusina. Yeah. Magluluto kayo ba? Ano ba ang plans nyo today? Are you staying home? Yes. Are you in your provinces? Nakisabay ba kayo sa traffic daw ng Baguio? Ang daming tao balita daw sa ngayon Baguio doon, daw. oh. Tsaka yung mga bus terminals. Tsaka yung Grab mga daw sa ports. Baguio, tumatanggi na daw ng ano. 3 days na daw sila nagbubuk, wala pa eh. Oo, so kung Sobrang magbubuk dami daw talaga. kayo ng Grab, Holiday, rush kung talaga. magbubuk daw kayo Grab sa Baguio, 3 days dapat ang lead time. So kung mag-grocery kayo next week, ngayon pa lang book na kayo. Busy-busy na yung mga tao. Pero habang busy kayo dyan, nandito naman kami. And of course, News. since Noche Buena mamaya, at least ngayon sa brunch, meron tayong bibingka, may puto bongbong, at may cheesecake. Cheesecake from Galing Direk. sa tatay ng programa, si Direk Marvin. Maraming salamat. Oo, nako. I'm sure ito kasi staple to ng Pasko eh, di ba? Oo, puto Yung puto bongbong, bongbong and O, bibig. dilagyan natin na touch of cheese. Ayun. Okay, we're serving the news in a countdown. All that before your second cup of coffee. This is brunch. Starting off our countdown with good news for elders. Senior citizens are not required anymore to bring their purchase booklets to avail of 20% discount on medicine purchases. This comes after the Health Department signed and issued a new administrative order. Health Secretary Ted Herbosa hopes this new order will make it easier for the senior citizens to avail of more affordable medicines. This move received positive response, with the United Senior Citizens Party list calling it an early Christmas gift to 12 million seniors. Now, to get more insights about this, we have National Commission on Senior Citizens Officer in Charge, Dr. Mary Jean Loreche. Good morning, Doc. Good morning. Ayan. Magandang araw po sa inyong lahat dyan, Angela and Diego. Thank you, Doc. Thank you. Thank you and Merry Christmas. Thanks for joining us today. Yes, Merry Christmas at Merry Christmas sa lahat ng mga nakakatanda na 12 milyong Pilipino. Correct. All right. So what are your thoughts po about this move by DOH na hindi na kailangan ng booklets kapag mag-avail po, bibili yung ating mga senior citizens? We actually welcomed that news yesterday. Pero lingid sa kaalaman ng lahat kasi ay kasama din tayo doon sa nag-submit ng position paper. But this was crafted by our party list congressman and congresswoman. Tayo po ay nagbigay din ng position paper on this matter. And we are one with everyone na dapat wala na yung booklet. Kasi kung titingnan po natin, pag may senior moment, nakakaligtaan Yes, po oo. yan. Opo. Pero may karagdagan kasi kami doong idinagdag sa aming position paper. Kung titingnan natin, kami din po ay naniniwala to be fair to our providers, no, na sana ay maganda din kung eventually ay mailagak natin yung QR coding system. Yes, pero Doc, ang tanong kasi ng marami, then of course, welcome development na yung tatanggalin mo yung booklet, makes life easier, no? Ang question lang is, how do we avoid po yung sumosobra ang na-order kaysa sa yung required? Kasi minsan, pag may senior moment, baka padami ang bili ng isang senior citizen. Ang mahalaga siguro dito, Diego, ang kailangan natin ay yung prescription, no? So, alam po naman natin na yung 20% plus 12% na VAT exemption ay para sa ating mga prescribed drugs and medicines, lalo na sa maintenance. So, siguro ang pinakamahalaga dito ay yung ating mga doctors, no? In their prescription, isusulat talaga nila yung quantity at ano yung petsa nito para pag ito ay dinala ng ating nakakatanda o kung sino man yung kanyang maatasan na bumili, incapacitated siya, ay ma-reflect talaga doon ilan lang Ilan ang kanyang lang. kailangan for that particular time. Ang nagiging problema daw kasi minsan, Doc, while other prescription medicines medyo mahigpit nga sa prescription, but yung mga, for example, like losartan daw, although it's a prescription medicine, hindi na daw minsan hinahanapan ng mga drugstore Ng prescription. ng PAD o ng prescription medicine, ng prescription mismo. That's correct kasi these are regular maintenance medications and ito ay sa kadahilanan din naman na reflected siya doon sa yung booklet, ilan ang iyong nabili for a particular period in time. But since naman ay wala na tayong booklet as a monitoring tool on the quantity that you purchased and the timeliness of it, I believe na kasama na siguro ngayon sa kanilang hahanapin
ang sa prescription nito for the Okay. maintenance medications. Ayun. Pero kayo po ba, are you also seeing this move na ma-extend sa iba pang mga purchases like for example sa grocery items? Tama po yan. Gusto din natin pati sa groceries, no? Kasi like ako, tuwing nag-grocery ako, naiiwan ko yung booklet, no? And hindi ko na-avail yung aking discount. But siguro maganda yan na panukala na i-expand natin once the QR code system is in place. Ayun. Meaning to say, digitalization Yes. really is the way to Oo, go. oo, oo. Para makita natin na heto naman siya ay monitored and cannot be subjected also to abuse. Oo. But senior citizen na pala to si ma'am, si Doc. Hindi man halata. Requirement po maging commissioner, kailangan senior Sino- Oo tayo. nga pa eh. I'll be Si Doc. Senior ka na, Doc? Oo. Opo, I'll be 63 in Wow. 2 weeks time. Sana all, tulad ng itsura nyo, Doc, pagtanda, yan ang goal ko si Doc. Yan ang ating goal. But kidding aside po, Doc, kasi may iba pong, while we open, we welcome this move by the DOH, pero may ilang mga business groups like Philippine Consumer-Centric Traders Association, sinasabi nila, kailangan nila yung booklet system para daw dun sa pag-monitor ng mga purchases ng senior citizens. So parang sa kanila, hindi masyado okay for them na hindi na kailangan ng booklet ng mga senior citizens when they purchase their medicines. I agree with them somehow. Kasi ako naman progressive naman ang thinking ng NCSC, lalo na me as the OIC chairperson there. I understand yung agam-agam nila. Kaya nga ang sabi ko, nung tayo ay magbigay ng position paper ng July, isinali po natin doon ang provision na maganda sana ang panukala kung meron ding QR coding system. By having that, I believe mawawala yung agam-agam ng ating mga kasamahan sa business sector. Kasi once you show your ID and your prescription, it will be reflected already kung ikaw ay totoong senior Right. o kaya naman heto yung iyong nabili na at heto ay kung saan ikaw nanggaling. And we are very happy no na meron ng mga LGUs na they have implemented the QR coding even without mga itong announcement na ito na wawalain yung ating booklets. But speaking, Doc, yung mga iba pang pangangailangan ng senior citizens, ano ba ang mga wishes nila? I mean, of course, may kanya-kanyang wish list tayo, but for most of the seniors, ano pa ba ang kulang to make life easier? Well, sa ngayon, kung titingnan natin, 3 lang naman ang kailangan ng senior talaga. Una, yung kanyang wellness and health. So, dyan Right. pasok na yung ating exemption sa mga pagbili natin by 20% plus 12%, no, pagka mga gamot. Pangalawa ay kailangan lang naman yung assurance sa kanila na they will be respected and dignified, yung kanilang pagiging matanda. And pangatlo, meron tayong mga kasamahan and sinusulong natin na yung mga nakakatanda ay still part of nation building. So Yes. gusto natin may opportunity sila for work opportunities and livelihood. At lumabas na rin yung inilabas ng House of Representatives on equal job opportunities. So siguro no, itong mga ginagawa ngayon ng ating bansa, no, ating government, kasama natin ang ating mga various stakeholders at ng NCSC being the lead agency for their welfare and benefits, ay naa-address natin padahan-dahan kung ano yung mga kailangan nila talaga. But based, Doc, on your monitoring, yung mga ibang senior citizens, meron ba silang nagiging problema when applying for work? Do you have any reports on that? Yes, meron. Kasi alam naman natin na meron tayong tinatawag na age discriminatory din naman ng ibang mga kumpanya. Na dahil nga mas gusto nila yung mga mas bata. And we understand that. But we are promoting actually 2 things here. One is opportunities for the elderly to be given the chance again to work para sa yun ang pangangailangan nila upang hindi lang sila umasa sa gobyerno. Yeah. It also dignifies aging. Pangalawa, we also believe that there has to be intergenerational connectivity. That's right. Na isang workforce should have a certain small percentage only of the elders para naman magkaroon sila ng connection, no, in terms of values, in terms of experience and expertise. So pag pinagsama natin yan, I believe we have a better chance of improving the workplace natin. Ayun. So, Doc, before we let you go, I'd like to go back lang muna dun sa sinasabi niyong proposal na QR code. And you mentioned that some LGUs are already using this. What else can we do or your group, no, para maging official na sa lahat, QR code na yung gagamitin nila?
We are working very closely with our policymakers kasi kailangan ng funding yan. Right. So we believe that kung sa local government unit, okay yung medyo mayayaman, pero yung mga Right. naiwan at kukonti ang kanilang income na naibibigay sa kanila, they need helping from the government. So isa ito sa ating isusulong, especially in 2025, na tulungan ng ating mga LGUs on digitalization. So we can start with a database that we have at the NCSC. Ayun. Ayan, On that alright. note, thank you so much and Merry Christmas, Dr. Mary Jean Loreche of National salamat Commission of po. Senior Citizens. Good morning. Thank you. Senior na pala si Oo Doc. nga, diba? Nagulat din ako eh. Kasi sabi niya, ako, pag dinadala ko yung ano, Kala ko bata Senior na pa kasi pala may nakabang spot lang, Oo. nakaayos. Sabi ko, senior. Alright, let's continue with our countdown. Our top 9 is hamon. Siyempre, hindi mawawala po yan sa ating Noche Buena. Pero magkano na ba ang presyo niyan? To answer that, we have mobile journalist Evan Tarinque reporting live from Quiapo. Hi, Evan. Hey, Evan. Kumusta ang hamon shopping dyan? Evan. Audio mo, ayun. Nakamute ka. Yeah. Ayun. Oh, Yes, Evan. Diego, Angela. Yung report mo pala is about hamon. Kala ko nangahamon ka eh. Ano Diego, ba balita? Christmas na Christmas. Oh. So, alas 7 pa lang, Diego, Angela, dito sa May Quiapo ay nakapila na yung mga tao para bumili nga ng kanilang hamon na ihahanda para kumamayang Noche Buena. Kanina check na rin natin yung mga presyo ng mga hamon dito dahil ito nga yung isa sa pinaka talagang pinipilahan na tindahan ng hamon doon sa Quiapo, no? Meron kasing dalawang klase ng hamon dito, yung buo at yung mga slice na klase, no? Yung sa may mga sa buong yung sa may buong version ng hamon ay naglalaro ito from 1,860 Wow. per kilo. Yun yung bone in. Bone in. Yung sa may debone naman ay nasa 1,760 per kilo, no? So medyo premium yung price, pero from last year, no, nakita natin 100 pesos yung difference from last year. And dun naman sa mga sliced version, ay meron silang scrap ham na mabibili mo for 430 pesos para sa 1/4. Sa sweet bacon naman, 350. Ang 1/4 at sa may Chinese style na ham naman ay nasa 480 ang 1/4 dito. Pero Diego, Angela, inaasahan pa nga na hanggang mamaya ay talagang masahaba pa yung pila sa tindahan na ito sa Quiapo. Alam mo, Diego, Angela. Evan, nakikita ko alam ko yung brand na yan eh. Sikat yan. Pero ang tanong kasi, I remember, was it last year or 2 years ago, ang daming nagreklamo online na pumila daw sila ng mahaba, tapos when it was their turn, yung mga gusto nilang ham na bilhin, wala na, ang natira daw yung scrap. So ngayon ba, may nagsabi na ba na yung supplies, kakayanin naman for today? Yes, Diego, they've been doing this for since 1970s, no? So kabisado na nila yung proseso ngayon, no? And yun nga, nakita natin actually sa likod. Pakita lang natin, no? May Yes. ikot na natin sa likod. Alright, so ito, ikot lang natin. Ito. Ayan. Nakikita natin, so, this morning, nabawasan yung mga tao ngayon. No? Yan Kanina yung pila, mahaba. yan ang pila ngayon. Ito yung pila ngayon. So, medyo onti pa to. No, dahil kanina umaga, puno talaga. No, nung opening nila, ito nga, makikita natin yung mga hams Yeah. nila dito. Pero Evan, wait lang, ano yung mas mabenta? Bone-in o yung sliced already? Actually, Diego, mas mahaba ang pila sa may sliced na varieties. Ito yung sa pila, sa may sliced variety, no, makikita natin. Oo. Mahaba Kasi- yung pila dahil nga. Oo, kasi pag Yes, bone-in, Evan, kasama sa timbang na nababayaran mo yung bone eh. Tama ka dun, Diego. At sa may sliced na variety kasi, ay makakapili ka ng timbang na gusto mo, no? Dahil sa bone-in, kung ano mismo yung timbang nung ham, ay yun talaga yung babayaran mo. Dito kasi pwede mong mahati, no? Sa 1 kilo, kalahati kilo hanggang 1/4, no? So pwedeng mahati. So may kita natin na yan. Mga pila. So Evan, yung mga slice na yan, by 100 grams, pwede rin kung nagtitipid ka. Actually, Diego, ang naka-designated Minimum. to kasi is per kilo. No? Per Okay. kilo. Oo. So 1/4 ata yung pinakamaliit na size na kanila makikuha. Pero of course, no, talagang kilalang kilala to nga. Oo, alam ko yung brand na yun. Oo. Evan, Dito. oo, just to Yes, be Angela. clear, hanggang anong oras sila bukas dyan? Yes, Angela, hanggang 5 p.m. bukas ang store nito ngayong araw. Pero yun nga, no, baka kunyari magkaubos na, maubos na yung kanilang supply. Talagang baka mas paaga
pa yan. Pero, Diego, Angela, December 24, ngayong araw, bukas pa sila. Pero kinabukasan, bukas Christmas Day, ay hindi po sila open. No? So kailangan mag-hoarding na kayo ngayon. At dahil dyan, Evan, bilan mo na kami. Evan, 2 kilos bone-in, ha? Bayaran mo na din. Total, nanalo ka naman ng raffle. Alright, maraming salamat sa'yo, Evan Tarique, ating mobile journalist live dyan sa Quiapo. Yeah, mahal na nga mo yan eh. Pero alam ko yung brand. Madaming mga brand Diba? na naglalaban Oo. ako. So ano daw, mas mahaba ang pila sa sliced ham. Di ako Siyempre, ang hirap naman kasi bumili ng bibili lang, malaki yan eh. bili na lang tayo Mahal ng eh. scrap ham, tapos iprito natin parang bacon para crunchy. Oh. Oo. Alright. Let's continue with our countdown. Now, the story on the 8 spot might dampen your Christmas vibes. Don't forget to bring your umbrellas tomorrow because it is expected to be a rainy Christmas. Pag-asa said it is not monitoring any low-pressure areas as of the moment. However, the northeast monsoon and the shear line will bring rains to Luzon and Visayas on Christmas Eve. Rains are also expected in most parts of Mindanao today. Kanina going here, nakita ko na may mga pag-ulan na eh. Sabi nga nila, it's a matter of perspective. Kahit sabi mo maulan, basta hindi naman sobra-sobra to kasi Huwag na yung bagyo. baka blessing ang a little rain just to cleanse your soul. Ganun ba? Hindi, tsaka yung mga plants din natin. Pero yun nga, wag naman masyadong madami kasi syempre. Madami may trauma na Marami. kasi sa ulan eh. Oo, wag naman yung babaha pa. Alright, coming up. Surveys show a decline in the approval and trust ratings of our top leaders. Bakit kaya? And who topped the latest senatorial survey of Okta Research? Sino? Naglabasan ng mga surveys, yan, bago magpasko. The other day, we spoke to, Professor Peer. Edmond Taya. sa Peer, di ba? Peer ba yun? Sa Peer. So, Kasi regarding naman yung sa Pulse Asia, that's yesterday, itong Okta Research. let's see. Oo. We are just getting started, mga kapatid. More of our top 10 news and brunch returns. Keep it here on What News. Good morning. You're still watching brunch here on One News. Christmas Eve na, mamaya. Makain ako. December 24. Thank you so much sa ating pa-brunch for today. Of course, we have puto bumbong, we have bibingka, and cheesecake from our direct. Ayan. Ito naman sila sa production. Galing sa tatay ng programa. Oo. Si- Batiin ko lang yung mga regular viewers natin na kahit holiday rush na lahat namimili na. Magtrabaho ka muna. Nanonood pa rin sila. Sige, dyan ka lang Si Beng Tan Guerrero. Uy, si Beng! Oo. Si Tita Esther Abaya, si Ralph Domingo. Brunch mas na daw tomorrow, sabi niya. Si Sam Pokemon Go. Tapos sino pa ba? Si Gary Field. Of course, si Kuya Elmer. Tapos si Juan Miguel Ibron, si Migs. Yan. One more and tomorrow is Christmas na. Alam mo Si dapat? Alex Fuentes, good morning and Merry Christmas din sa'yo. Dito naman sa YouTube natin, we have, of course, si Geraldine Balolong, nanonood all the way from Bukidnon. We have Ronald Maxtay, RTOL323, Merry Christmas daw, sabi niya, to all from Robert, Hilda, Nico, Ana, Noel, and Jason. Si Leonie Valdesoto, of course, Merry Christmas daw sa atin. Si Ronald Maxtay, si Summer Cabrera, pa-extend daw ng greetings natin sa Hernandez and Cabrera clans. Hinay-hinay daw sa proteins and fats. So, kasi nga, handaan yan tonight. Of course, si Tita Daisy Cancio, Tito Nito, nanonood sa atin. Regarding sa senior citizen, may comment si Tita Daisy, sabi niya, mabuhay kami mga senior citizen. Please always remember, we also helped in nation building with the high taxes we paid when we were working. Yan, baka daw nakakalimutan. No, Of course not. Si Oscar, Merry Christmas Team Castro, Gary Co, at saka, ayan, si Ronald Pero Maxtay. one note- Tinatanong niya kung nandito daw tayo, sabi ni Ronald Maxtay, tomorrow. Of course, we're here tomorrow. Pero one note lang before we move on, I agree with you kay Tita Daisy. It's because you have to remember in economics, pag hindi productive ang senior citizens group mo, it's nagkakaroon ng imbalance of income. Totoo. In spreading wealth, so nagkaka-pressure on the current generation. Exactly. But if you have a very productive senior citizen group, di ba? And even before they became senior citizens. Plus yan for universal healthcare Yeah. because may contributions pa sila. Yes. So, yeah, mabuhay ang mga senior citizens. At ikaw, malapit ka na. Joke lang. Hindi ka pa malapit mag-senior Ako, Si Mother Earth, nanonood sa maswerte atin. ka, Pasko ngayon, hindi ako natutuwa na
Oh, di ba may tayong Christmas tree dito Pumatol ka likod naman sa natin? senior. Bakit? Oo nga, no. Alright, let's continue with our countdown. For our 7th spot, let's check in on bus terminals. Mobile journalist RR Tubise is now reporting live from Cubao in Quezon City. RR, good morning. Morning, RR. Oh, tell us what's happening there. Nabawasan na ba yung mga pasahero ngayong bisperas na ng Pasko? Angela, Diego, yun nga, Noche Buena na mamaya, pero marami pa rin talagang mga pasahero yung naghahabol para makauwi sa kanilang mga probinsya, para makasama yung kanilang mga pamilya sa Noche Buena mamaya. Yung isa sa mga nakausap natin kaninang madaling araw, 4 a.m., magtiyuhin papunta sa Bicol Region, 12 hours mahigit yung kanilang hinintay. And counting. Kanilang hinintay bago sila, hanggang ngayon hindi pa rin sila nakakasakay papuntang Bicol sa Naga City. So karamihan actually ng mga chance passenger ay naiipon dun sa mga bus terminal papunta sa South Luzon. Pero swerte naman yung mga pasahero na papunta sa North and Central Luzon dahil yun yung mga tuloy-tuloy yung biyahe. So RR, yung nangyayari ngayon sa South, yan ang sold out. Wala nang chance of booking online. So if you wanna go back home sa South, you have to take your luck. You have to take your luck as a chance passenger. Ganun ba yun? Yes, yes, Diego. Actually, yung sa South Linawin natin, no, sa Bicol region, sa mainland Bicol, doon yung mahirap sa South Luzon, yun yung mahirap na i-book. Pero yung sa Laguna, sa Batangas, yan, meron pa rin tuloy-tuloy pa rin yung mga biyahe dyan. Pero yung mga papunta na ng Bicol, especially yung Masbate and Catanduanes, wala na talagang mabubuk na biyahe papunta dyan, wala nang online. Talagang, at kahit naman nga magpunta sila sa mismong mga terminal, mahirap na rin mag-book, mahirap na rin makapag-secure ng ticket dahil yung ibang terminal, 2 bus lang ang ilalaan ngayong araw. RR, dun sa mga nakausap mo ng mga pasahero dyan, ano-ano yung mga reasons nila kung bakit ngayon lang sila nandyan, December 24, bakit sila nag-chance passenger, RR? Angela, marami sa kanila is trabaho talaga yung reason kung bakit ngayon lang sila nag-book or kumbaga ngayon lang sila nagdesisyon na umuwi papunta sa kanilang mga probinsya para makahabol sa Noche Buena. Yung iba naman nagsabi na tinapos lang nila yung mga Christmas party nila sa work bago sila makauwi sa kanilang mga pamilya. Pero mostly talaga sa kanila tambak ang work and kailangan nilang tapusin yun para kapag bumalik daw sila sa January next year after ng bagong taon, wala silang masyadong work na kailangan tapusin. RR, nakikita ko dyan sa likod mo, medyo kalmado na. Tama ba? Kalmado na yung ano? Pakita mo nga sa amin. Oo. Yes. Oo. Kung makikita natin dito sa likod ko, Angela, medyo kalmado kasi ito yung actually nandito tayo ngayon sa Victory Liner, ito yung bus station na kung saan tuloy-tuloy lang yung pagdating nung although fully booked, yung mga bus papunta sa norte, kunyari sa Baguio, sa Zambales, sa Olongapo, tuloy-tuloy lang yung biyahe pero although nakabook nga yung mga tao, pero tuloy-tuloy naman yung pagdating ng mga bus na papalit. Kaya medyo kalmado yung mga pasahero and nag-peak na talaga yung passenger and yung mga pasahero noong December 22. Actually, nung December 19 pang araw. December 22. Pero kailan ba natin ulit mararanasan yung dagsa ulit ng mga pasahero pabalik naman dito sa Metro Manila? Yes, Angela, that's a very good question. Yun din ang tinanong natin dito sa mga dispatcher ng ating mga bus terminal dito sa Cubao, Quezon City. Sabi nila, ang dagsa ng mga pasahero ay pabalik dito sa Metro Manila, inaasahan nila January 2. So, yung mga tao yung mga pasahero natin na pabalik dito sa Metro Manila na wala pang ticket, advice nila ay mag-book na dahil para sa mga ayaw sumabay doon sa exodus na mangyayari sa after January 1. Kamusta naman yung seguridad dyan sa terminal dyan na RR?
Angela, actually, mahigpit ang seguridad dito sa mga bus station dito sa Cubao, Quezon City. Doble yung dineploy na mga security guard dito sa mga terminal and as always, lagi nakabantay yung Quezon City Police District sa labas at loob. At laging merong mga K9 na nag-o-observe, K9 unit na nag-o-observe dito sa mga terminal. May mga pasaway pa rin ba na mga nagdadala ng mga bawal na gamit? Yun lang, Angela, meron talagang mga na-kumpiska pa rin ng mga pasaway na bawal na gamit. Dito lang actually sa Victory Liner, dito lang sa sinatatayuan kong bus station. Bawal actually yung mga hayop na sa ibang bus. Pero yung mga pets, like yung mga aso, yung mga pusa, pwede. Pero yung mga manok, yun yung mga bawal sa mga aircon na bus. Pero kaya kailangan iwan dito sa bus station na yun. Pero pag frozen yung chicken, pwede? Yun, pwede dahil pasalubong naman yun. Pasalubong. Pwede natin yun. Wag lang bubuksan sa bus dahil mangangamoy. Wag lang buhay na chicken. Sige, okay. Maraming salamat, mobile journalist RR Tubise. Merry Christmas. Merry Christmas. All right, some good news for motorists. The Metro Pacific Tollways Corporation announced a toll-free travel during select hours this Christmas and New Year. Motorists may enjoy a toll-free travel on December 24 from 10 p.m. to 6 a.m. of December 25 and again from 10 p.m. of December 31 to 6 a.m. of January 1. This covers the North Luzon Expressway, Subic-Clark-Tarlac Expressway, NLEX Connector, Cavite Toll Expressway, and Cavite Laguna Expressway. Yan. Kung Libre. may plano kayo, ay schedule na dyan. No? Libre, oh. Ayan. 31 to January 1, 10 p.m. to 6 a.m. Libre yan. Yan. Alright. Oo. Biyahin na. Alright, next. Sizzling at the sixth spot is about the Education Department. The Commission on Audit, or COA, has called out DepEd for spending 1 billion pesos for an unfinished digital infrastructure project. State auditors said DepEd under former Leonor Briones paid 1 billion pesos to a contractor despite failing to finish a project called DepEd Enterprise Resource Planning System, or DERPS. It was meant to automate and connect all of DepEd's systems and data in just a click of a button. COA said the project was a, quote, waste of funds. State auditors added that the contractor has a history of delays in the majority of its ongoing projects. DepEd said they proceeded with payments because the project's first and second phase were happening at the same time. But COA did not accept this justification. So yun ang question, bakit ano na pala may history of delays May red flag na not delivering on time and yet patuloy natin kinuha. Oo. Pero ang pansin ko nga dito under the leadership of Leonor Briones. Leonor Briones. So maraming mga issues din na hindi natapos Project. ng mga projects during her leadership. Kasi meron din mga issue, 'di ba, yung sa mga computers, yung sa laptops, tas ito siguro maigi makausap din siya ano nangyari. 'Di ba? Kasi nag-carry over din ito. Sino kakausapin? Briones. Oo, bakit? Hindi, kasi 'di ba may ano 'yan chain of command, 'di ba? Sa COA para malaman din kung ano nangyari, bakit ito yung mga na-procure, tapos yung mga laptops sa mga maraming ano 'yan, 'di ba, during the pandemic. Pero si Madam Leonor, ilang taon na ba? Oo, matanda na rin si si Madam. 84 years old si Madam. Tapos syempre nag-carry over ito dun sa sa leadership naman ni Vice President Sara Duterte. Tapos 'di ba meron silang mga infrastructure projects na mga hindi natapos. Na supposedly they will build yung mga classrooms, 'di ba, for far-flung areas, pero mga natenga din Pag infrastructure ba at 'di ba usually pagka-implement ng project naka-turnover na yan sa DPWH. Ganun yun, di ba? So, di ba dapat rin DPWH ang tanongin bakit may delays? Pero hindi ko alam, hindi ko pa kasi masyado nabasa tong balita na to. Pero ang alam ko kasi, syempre, yung mga procurement, yan yung mga dun sa stage pa yon. Tapos yun sa ibang mga sinasabi nila na target ng during the Sara administration na ma-build nga ng mga public classroom, no, for public schools, ay mga hindi pa rin natatapos. Alright, let's continue with our countdown.
On our top 5 is China. It says that the reported plan by the Philippines to deploy mid-range missiles is a provocative move. Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning says it is, quote, extremely irresponsible to the people of the region. Beijing urges the Philippines to heed the calls of regional countries and remove the system as soon as possible. The United States deployed its Typhoon mid-range missile system in the Philippines in April, and troops from both countries have been training jointly for the potential use of the heavy weaponry. What do you expect? Sila naman yung mga system din sila eh. And then, wala tayong minimum defense capability natin is medyo weak. And then, if we were to guard our territory, we need the right amount of planes, right amount of vessels, which we don't have. So, what's the best and fastest way to upgrade your entire defense capabilities? By putting a missile system. Kasi, di ba, yung manpower doon, iba. Maintenance doon is cheaper than maintaining a boat or an airplane. So, yun ang best option natin. Tapos magagalit sila. At saka kasi di ba sinasabi na yung scope nito is within our 200 nautical miles yung sa natin, sa EEZ natin. And wala tong land eh. So we need that missile Typhoon mid-range. Yeah, but the Typhoon can aabot siya certain province ata of China eh. But of course naman, no, history ng Philippines, wala naman sa atin yung ganun na we just want to protect ourselves. Kasi tayo ang binabangga ang barko natin, napuputulan tayo ng daliri, pinapaulanan tayo ng flares sa eroplano, di ba? So, how can we defend ourselves? Kaya ito sila, nagagalit sila sa China. And yung pinaka-beacon natin ng resistance or to claim yung West Philippine Sea is BRP Sierra Madre, ugod-ugod na. Diba? So at least very basic defense. We need modernization talaga. This is a first step in securing our homeland. Pero 'di ba umpisa pa lang nung gagamitin pa lang 'to doon sa mga joint exercises, yung mga balikatan exercises. Sinasabi na magpo-procure ang Pilipinas magkakaroon sila, diba? Typhoon system all right. Okay, let's continue with our countdown. Blazing at the fourth spot is the Immigration Bureau. The BI said they are prepared for the influx of holiday travelers this Christmas season. They also reported that around 6,000 POGO workers are expected to leave the country in the coming days. Mobile journalist Julie Baiza with the report. The Bureau of Immigration is expecting more than 110,000 daily arrivals and departures during the holidays. BI spokesperson Dana Sandoval said they have deployed additional personnel in the airports. Nag-deploy po tayo ng karagdagang mga tauhan as augmentation team. Mahigit 30 po na immigration personnel ang nilatag po natin sa mga paliparan upang tumulong po na maibsan ang mga pila. We have also in place yung atin pong mga mobile counters that are there on standby kung kinakailangan po, kung makitang humahaba ang pila. Meron tayong additional personnel na tumutulong po sa kanila. Sandoval also reminded that although immigration officers are now authorized to greet arriving visitors, government personnel are still prohibited from accepting gifts. Ang pagbati po ay walang masama, nakikita natin. As long as hindi po tatanggap ang ating mga tauhan ng kahit anong regalo or token or anything po from the traveling passengers, yun po ang ipinagbabawal. Meanwhile, the BI announced that around 6,000 foreign POGO workers are expected to leave the country in the next few days. This is in line with President Ferdinand Marcos Jr.'s directive to ban all POGO operations by end of this year. Sinistress po natin, paulit-ulit po nating sinasabi, walang extension ang December 31 deadline. Wala na pong pag-asa na ma-extend ito at wag na po nating patagalin pa dun sa mga foreign POGO workers. They are expected to leave before the December 31 deadline. Doon po sa figures natin, out of around 33,000 foreign nationals, karamihan po niyan, 21,000 have already downgrade their visas at nakaalis na po dyan, karamihan po ng mga nag-downgrade na yon. So ina-expect. Sandoval also added that out of 33,000 foreign nationals, 21,000 have already downgraded their visas and left the country. If they do not leave, they will face deportation. Because if they do not leave after December 31, yun naman po, abutin na po sila ng blacklisting. Deportation proceedings na po tayo and blacklisting. Mobile Journal Julie Baiza, We Are One News.
Yun. So, yan naman ang lagi natin pinag-uusapan dito 'di ba? Yung pag-crackdown nga na ito ng mga POGOs at the end of this year, yan ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos during his speech sa Ibang iba kaya nagpapadelay lang kasi may ibang Chinese nationals nagkaroon ng pamilya bigla. dito. Oo, may mga baby daw, may mga anak. So, mga Pilipino ang spouse, hindi mo pwede sumama, di ba? So, yun ang nagiging issue. At saka I think, na rin sobrang marami na yung nagagastos ng government natin. Malaki ginastos. This is sa Bureau of Immigration, di ba? Sa pag-aasikaso sa kanila, pakain, etc. So, and then also, we have already mentioned here on the show before na pagdating nila doon sa China, ay ang turing sa kanila criminal, di ba? Not victims. Because Kasi bawal gambling is strictly prohibited under Chinese law. Yes. So even nga si Alice Go, when she was missing at sabi natin baka nasa China, sabi ng iba, no, she cannot do that because the moment she sets foot on Chinese soil, huhulihin ka because POGOs are illegal. So ngayon, ang titingnan na lang natin, 'di ba? Ano pa yung mga iba pang mga illegal POGOs dito or mga POGOs, 'di ba? Lahat na sabi kasi pag POGOs bawal na 'yun. So any pwede POGOs pang- that are existing are illegal. Oo. All right, let's continue with our countdown. On our top 3, a former finance chief of staff is calling on the BICAM to reconvene and revise the proposed budget for 2025. Here's the report. President Bongbong Marcos will hold a ceremonial signing of the proposed national budget for 2025 on December 30. That's according to his sister, Senator Amy Marcos. Earlier, Malacanang reported that the president met with the cabinet's economic cluster. That includes Departments of Finance and Budget and Management and the National Economic and Development Authority. They also had with them the Secretary of the Department of Public Works and Highways. The palace said there were no discussions about the possibility of a reenacted budget for 2025. But for Kenneth Abante, former Chief of Staff of the DOF, the December 30 signing is not ideal. He said a bicameral conference committee to reconvene and revise the budget, citing significant discrepancies. Sila po ay dapat inayos, hinayuma yung budget na yun at binalik sa Pangulo for the President to sign. Abante added that Marcos is likely to veto items, but he noted that this would not increase the funding of any agency. What appears to be happening now is that the President might do line item vetoes po, specific na mga programa, aalisin niya, isa-strike out niya, and most likely, yung mangyayari po next year, magkakaroon ng special appropriation. Although it may appear difficult due to timing, Abante said the best option is to bring the proposed budget back to the BICAM. Posible pa po yun, and there has been precedent for this. At posible po yun na mabago pa yung BICAM kung ayaw permahan ng Pangulo. Yun, they have to talk about it and negotiate it among themselves. For News 5, I'm Ria Fernandez. We are One News. Pero the President himself already said, diba, nag-issue na siya ng statement before na sinasabi niya, hindi na tapos na yung mga BICAM, tapos na yung proseso na yan, nasa atin na yung bola. Well, let's see. Kasi definitely ayaw natin ng reenacted budget. Oo, because it will delay madaming projects. projects na kukulangin tayo dito. Yes. So let's see what's At going to saka di maganda happen. nag-re-enact ng budget. If the President does not agree with several points in the budget, the only way forward, as nakikita ng iba, is through another BICAM. Because he cannot appoint a new amount, diba? He cannot put in a new amount. That's not allowed. He has to refer it back or mag-reenact ka. Those are the two choices. Ayaw niya mag-reenact. So let's see what's going to happen. But unexpected mood supposedly after the holidays is a return to the BICAM. Oo, pero yun nga, ang nakikita daw natin dito ng mga balita ay December 30. Yun na yung kasi kailangan na nila talaga mapirmahan bago matapos yung taon. Correct. We'll see what's going to happen kasi nga medyo napaka-controversial nitong budget na to, no? Tinatawag nila to na most corrupt, Sabi ni diba? Shelo Magno. Diba na budget, ano pa? Even si Senator Amy Marcos questioned yung credibility nitong budget. Madami So, daw parang question marks that are hounding hindi this budget. ito para sa bayan na Hindi ito para budget. sa bayan, oo. Parang political patronage ang sinasabi nila. Kasi it's dahil- heavy. If you take a look at the budget, it's laden with heavy infrastructure, physical projects. Very little on stimulus for the poor, mga So they want to take a look at it again daw. But madami pa tayong pag-uusapan. Don't go away. We're not done yet. May dalawa pa tayo. Stay with us.
Merry Merry Christmas sa ating lahat, and yung wish ko for 2025 ay isang masagana at mapayapang taon para sa ating lahat. Mobile Journal Kyla Makandan po, bumabati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon saan mang panig po ng mundo at nawa maging mas matatag pa po tayong mga Pilipino bilang isang nasyon at nawa magkaroon na ng pagmamahal at kapayapaan saan mang panig ng mundo. Hello po, ako po si R.R. Tubice, mobile journalist ng Signal. Maligayang Pasko at manigong bagong taon po sa inyong lahat. The Christmas season is finally here, and from all of us here on One News, we want to wish you a Merry, Merry Christmas and a Happy New Year. We hope this holiday season will be filled with so much love, warmth, and joy for you and your family. I'm Pauline Berzosa of One News Now. Ako po ang inyong si Pops J. Taruk na bumabati ng isang maligayang Pasko at isang manigong bagong taon para sa ating lahat. Ang Christmas wish ko lang napapanahon, no? Sana matapos na yung mga awayan, yung mga bangayan. Sana magkaisa-isa na tayong lahat para magkaroon naman tayo ng isang mapayapa at tahimik na Kapaskuhan para maging mas manigo ang ating bagong taon. So yun lang ang aking munting kahilingan ngayong Pasko. Hi guys, I'm Andre Felix from Play by Play on One News, wishing everybody a Merry, 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 Merry Christmas to everybody around the world. And ang wish ko lang ay sana maging merry ang Pasko ng lahat, maging masaya, maging peaceful sa dinami-dami ng ating mga problema sa buong mundo. Ang importante po, ang makasama natin ang ating pamilya, ating mga mahal sa buhay sa Pasko. At pinagdadasal ko lahat na maging masaya ang Pasko. Maliit man o malaki ang selebrasyon, importante kasama nyo mga mahal nyo sa buhay. Merry Christmas! Merry Christmas and Happy New Year mga kapatid. Mobile journalist Mary Mon Reyes po na wini-wish at pinagdarasal na sana for 2025 lahat tayo ay malakas, puno ng pagmamahal at kasama ang ating mga mahal sa buhay. At the same time, lahat ng pangarap at ambisyon natin, makukuha natin. Merry Christmas at Happy New Year po sa inyong lahat. This is Mobile Journal Ivan Tarinque na nagsasabi na sana ay tuloy-tuloy yung blessings na makuha natin sa darating na taon. At sana dapat laging healthy. Hindi lang yung ating katawan, pati na rin yung ating katawan ng ating pamilya. At sana po patuloy na suportahan ninyo yung mga aming palabas dito sa 1PH, One News at sa Signal TV. Maligayang Pasko at manigong bagong taon po sa ating lahat. Ako po si mobile journalist Dieda Pascual. Wishing everyone a season that's merry and bright with the light of God's love. Have a joyful Christmas! Merry Christmas sa inyong lahat. Sana nga merry ang Christmas nating lahat, no? Well, next year, 2025, tayo-tayo pa rin naman ang magkakasama at tiyak kami ay maaasahan pa rin na magbigay sa inyo ng totoong balita. Pero yung mga trolls dyan, welcome pa rin kayo dito. Bakit? Dahil pamparami din yun ng views. Merry Christmas sa ating lahat. Hello! Greetings! Merry Christmas and a Happy New Year! Maligayang Pasko sa inyong lahat! I just want to wish everyone a very Merry Christmas, and ang wish ko po para sa ating lahat ay kahit anong mangyari, that we may have a roof over our heads, food on the table, and love for everyone around us. Merry Christmas! Welcome back. You're still watching a brunch here on One News. It's the 24th. Noche Buena morning. Yes, ito batiin ko lang yung naghahabol dito sa atin na pabati sa YouTube. Si Pauline Lazaro, nanonood daw siya sa atin. And of course, si Ronald Maxte. Ang daming comment. Galit ba si Ronald? Hindi. May marami siyang mga tungkol sa mga pinag-usapan natin. Nakikisali to sa atin eh. Maganda yung mga din niya insight. Yung mga magluluto mamayang gabi ha. Habol-habol na sa last minute grocery nyo. Maubusan ko yun ng supply. Tsaka mahaba daw pila sa sa ham. Sa bilihan ng ham. Kung Oo. nasaan si Evan kanina, mahaba ang pila sa bilihan ng ham eh. Oo. Dito sa sa YouTube, we have Ramon Jr. Garcia Remigio. Ayan, nanonood din siya sa atin. Si Tita Ching El Cab, nanonood din siya sa atin. Yan. Merry Christmas po. Advance Merry Christmas sa inyong lahat. Ano ba ang wish natin? Christmas wish. Hindi tayo nakasama dun sa pabate. Di ba? Pwede mo kasi tayo bumati dito mismo. Anong wish mo, Pasko? Basta mamaya. Pag sa closing na lang. Okay, sige. Let's continue with our countdown.
Going straight to our top two, the approval and trust ratings of our top leaders have declined based on the latest Pulse Asia survey. President Bongbong Marcos registered a 48% approval rating in the November survey, which is 2% lower than what he had last September. His trust rating also dropped from 48 to 47%. Political analyst Froilan Calilung said the drop in the president's numbers may affect the upcoming elections. Definitely. No. The midterm elections is always a testament both to the administration. No? So whether or not the public has the sabihin na natin the confidence no to the president, makikita natin yan dito sa kakalabasan ng ating election. Meanwhile, Vice President Sara Duterte's approval rating slid by a whopping 10 points from 60% down to 50%. Her trust rating also dipped from 61% to 49%. According to Calilung, Duterte's outbursts against the Marcos administration may have affected her numbers. Nung kinandak itong survey, dito lumabas yung kanyang outburst, no, yung kanyang political meltdown, yung kanyang mga statements against the administration. And among many others, of course, syempre, nandito na rin yung mga impeachment cases that were filed against her. Oo, mataas-taas kasi siya nung mga bandang June. Mataas siya. Oo, yung survey niya, yung approval and trust rating ni VP Sara, nung June is 69% and 71%. No? Oh, pero yung bagsak ng 12 points. Pero trust ang and laki approval, ng binaba niya since ito nga no, nagkaroon ng mga hearings sa Congress. Saka yung outburst and non-attendance of sa NBI, yung mga non-attendance. late night, Yun nga, outburst. press con. Diba? Yung specifically yung the one she threatened to have PBBM assassinated if something happened to her. And then we also seen a decline even before this, pero konti pa lang. Pero nakikita mo yung trend, 'di ba? Nung nagkaroon din ng mga issue tungkol dun nga sa budget, nung ayaw niyang dumalo sa mga hearings, 'di ba? Ayaw niyang sumagot. Kung sasagot siya, sa press lang siya nagpapa-interview, pero pagdating sa Congress ay hindi siya umaattend. So nakita din natin yung trend na 'yon na bumabagsak. Ang tumaas daw dito ay si Senate President Jesus Quezon, yung kanyang trust and approval rating. Ako, ano ibig sabihin yan? Oo, 'di ba? Pero kasi we all know din na a few weeks ago may mga nabalitaan tayong mga chismis, 'di ba? Rumor na merong ouster plot against him, and that was what? How many months pa lang naman siya, 'di ba? Chismis daw 'yon. Oh, chismis lamang daw 'yon. Pero ayan, nakita natin, from 53%, yung approval rating niya naging 60%. May Trust drop rating siya. from 51 to 50%. May drop siya pero mataas ang pondo niya. Tsaka yung drop niya is not that significant. Like for example, yung November to November approval rating and interest rating, ilan percent lang ang drop konti lang So he remains to be one of the highest top leaders of the land. Ngayon naman, ano yung nagko-contribute dun sa pagbaba din ng bahagya ni Pangulong Bongbong Marcos? Because we've already stated yung mga factors kay VP Sara, kay Bongbong Marcos. Yung bangayan daw, sabi Bangayan, nila. Bangayan daw. Among other issues, what ayaw kasi ng Filipino people, lalo na itong quarter which is approaching supposedly the season of Christmas, ayaw nila ng gulo. So, for example, yung mga pondo ni PBBM sa trust and approval, dati meron pa siyang supporters from the Duterte faction, but when VP Sara went on an outburst, so nakita na ng mga... May division na talaga. May division na talaga. Yung mga namamangka sa gitna, teka lang, balik muna tayo and sa I think one of the factors also would be yung una, hindi siya sumasagot, and then later on, yung pagdating sa threat sa family niya at sa asawa niya at sa kanya, sumagot siya, nagkaroon ng video na naging iba yung itsura niya, diba? Tapos biglang hindi na naman, nagkaroon ng leak na hindi importante, si Sara hindi importante. And before na move on, siya. naguguluhan yung mga tao kasi you said you'd put your foot down, tama na ito, and yet wag muna kayo mag-impeach. So that a lot of factors. But ang dami tayong pag-uusapan, but so little time, so let's move on. Another survey. Our top story is another senatorial survey. ACT-CIS Representative Erwin Tulfo would have been the top senatorial pick if the elections were held today. That's according to the latest survey of the Octa Research Group. But the research firm reminded the public to not take the latest survey as a gospel truth. Here's a report.
Erwin Tulfo is the consistent top choice among the public for the upcoming midterm elections. After securing the top spot in the latest Pulse Asia survey, the ACT-CIS representative emerged at number 1 in the latest Octa Research survey. Coming after him is his brother broadcast journalist Ben Tulfo and former Senate President Tito Soto. Senators Bongo, Bong Revilla, and Pia Cayetano place at the 4th to 7th spots. Former Senator Ping Lacson is also inside the Magic 12, along with Senator Amy Marcos, former Senator Manny Pacquiao, Senators Lito Lapid and Francis Tolentino, and former Interior Chief Ben-Hur Abalos. Makati Mayor Abby Binay is at the 10th to 18th rank, while Las Piñas Representative Camille Villar and TV host Willie Revillame shares the spot at 11th to 18th. Former Senator Gringo Honasan and Senator Bato de la Rosa is at the 11th to 19th rank, while former Senator Kiko Pangilinan is at the 12th to 20th spot. In an interview with Storycon, Octa Research President Ranjit Rai said some personalities linked to the Dutertes were affected by the recent news against the political family. It's a political noise, competition, and there's a lot of negative information and misinformation being bandied around in news and in the social media against those who are aligned with the Duterte camp. So maybe that has affected to some extent, no, the numbers, the preference for Senator Bato de la Rosa, who, by the way, still has within the second distance of statistically possible winners. But for Rai, it is not yet over for the Duterte allies. There about 15 to 20% of the country are pro-Duterte solidly. So, once the campaign starts, this will shift, no? And we have to understand that the base of support of the Dutertes are in Mindanao, and everybody needs a vote in Mindanao. He reminded the public to not take the latest survey as a gospel truth for the upcoming midterm elections. We cannot take this as gospel truth because this will change over time. And the dynamics in this particular midterm context is very, highly contested and very polarizing. So these numbers will definitely change. Iba pa yan. May Pero iba as pa you yan. can see, no, dun sa survey, si Senator Bongo, nandoon pa rin siya sa top senatorial. Because of the Pang malasakit siya, 1, centers. 2, 3, pang 4th siya, diba? Somehow, we all know naman na pag sinabi mong Senator Bongo, Duterte Malasakit. ala yan. Yeah. Pero somehow, he was able to, kumbaga, separate himself na meron siyang sariling identity, which is the Malasakit Center. Kaya siguro medyo mataas-taas pa rin siya as compared to Senator Bato de la Rosa. Diba? Yes. So, and we can also see here, no, we can also see yung mga Tulfo brothers na Yung parehas mga, pa rin sila, top 2 pa rin sila. Ang tawag nila nalalapitan brand, yung mga people, yung mga politicians na madaling lapitan ng public. Yun ang mga nasa top. You also have si Tito Soto, former senator. Dito sa survey na to, sa Octa na to, wala sa top 10 or 12 si Willie Revillame. Whereas But sa yung Pulse- sa Pulse Asia, nandoon siya. It depends naman kasi sa line of Depende questioning. sa line of questioning. Kasi ito, ang question nito, if elections were held today, diba, sino iboboto mo? So number 1 nga dyan si Tulfo, yung Tulfo brothers. Ayun. Anyway, daming pag-usapan but we have no more time. But a reminder lang, and then I'd like to leave everyone with a simple message na Christmas is not the only season that we have to be kind, but rather it's just a reminder that we have to be kind every day. So make the most of everything. Be kind to those around you. It starts with little things that, if manifested properly, ends up into bigger things. So, a simple reminder from us here at Brunch. And have a Merry, Merry Christmas. Our first Christmas with you guys. Sana meron pa next year. But maraming pang madami pa tayong, Christmases, madami pa tayong countdown na pag-uusapan. That wraps up today's episode of Brunch. Kaya ikaw, Diego, magpakabait ka na sa akin. Joke lang. Join us again tomorrow. I'm Angela Alagunsad Castro. Wow, And Isang Lucas of the Third. We are One News. All sides, all the time. Merry Christmas! Naway maging mapayapa at makabuluhan ang inyong Pasko at lalong-lalo na ang bagong taon. Dahil ang bagong taon ay parating senyales ng bagong simula. At naway sana matuto tayo kay Marisa Cal at kay Anthony Jennings. Unang-una, alamin ang konsepto ng disappearing messages ayon po sa ating Senate President. At pangalawa, huwag magpapahuli. At pangatlo, hindi ko lang huwag nyo nang i-hear to. At pangatlo, kung mahuli man, huwag na wag aamin.
Mga kabranchies, mga kapatid, Merry Christmas po sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa amin, sa programa at sa lahat ng programa ng Signal TV. Merry Christmas. Have a Happy New Year also. Hello mga kapatid, I am Mojo Amy and I'm wishing you all a very Merry Christmas and a Happy New Year. And ako personally, my wish for 2025 is lahat tayo happy at masagana ang career. Hi, this is Angela Lagunsad Castro, and I'm wishing you a very Merry Christmas and a Happy New Year. Merry holidays sparkle with joy and laughter. My wish for all One News and One PH viewers, sana ay maging merry ang vibes nating lahat ngayong Pasko. Merry Christmas and Happy New Year, mga ka-Signal. Hi everyone! I want to wish you a Merry Christmas. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. I wish that you get all that your heart desires, you get enough rest and time to spend with your loved ones, may it be your family or your friends. At syempre, pinaka-importante, sana masarap ang handa ninyo. Ang wish ko ngayong Pasko ay tatlo. Una, sana mabawasan yung mga dumadating na bagyo. Ang pangalawa, sana magkaroon talaga ng bigas na 20 pesos. At ang pangatlo, kahit ayaw nila, tayo-tayo na lang. Unity. Because unity begins with you and ends with a why. Lord De Vera, maligayang Pasko. Screenshot mo to. Happy Pasko sa inyong lahat! Anong wish ko sa inyong lahat? Siyempre, kapayapaan sa inyong pag-iisip at sa inyong puso. At why not? Sana dumami pa ang mga blessings sa buhay nyo. Faith, hope, and love! Maligayang Pasko at manigong 2025 sa inyong lahat. Ang wish ko ay sana'y maging maganda ang pasok ng 2025 sa ating lahat. Ito po ang taon na kung saan pipili na naman tayo ng mga bagong leader ng ating bansa. Pwede rin yung lumang leader. Depende siyempre yan sa inyong pipiliin. Pero marami na ho tayong mga pagsubok na naranasan nitong 2024. May problema tayo sa West Philippine Sea, may problema tayo sa politika, at marami pa mga issue nangyayari. Kaya sana po sa 2025, mas maging magaan at masaya ang taon para sa ating lahat. Happy holidays mga kapatid! Ako po si mobile journalist Francis Orsio and I wish everyone to have a fruitful Christmas holiday season at wish ko rin po, syempre, world peace, lalo na sa dami ng mga nangyayari ngayon sa ating kapaligiran. Another exciting year is about to end. Now it's time to give thanks and to share joys and blessings. A Merry Christmas to everyone. Hello to all the viewers of One News, One PH, and Signal TV. This is Gretchen Ho, greeting you a Merry Christmas. Sa gitna ng lahat ng gulo sa mundo, sa politika at sa social media, ang aking hiling at ang aking ninanais para sa inyo ay tayo ay magkaroon ng panahon para sa pagninilay, para sa pamilya at panahon para magpasalamat sa biyaya ng nakaraang taon. I wish you a peaceful, joyful, and a very Merry Christmas. Ho, ho, ho!